Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Posibleng itaas ng Department of Foreign Affairs ang alert level sa hilagang bahagi ng Israel sa susunod na linggo sakaling lumala ang tensyon doon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, hinihintay nila ang rekomendasyon ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. kaugnay ng sitwasyon sa lugar. Sinabi niyang itataas ang alert level sa Northern Israel para maipaalala at hikayatin ang mga Pinoy doon na lumikas sa lugar. Pinaplano ng DFA na itaas ang alert level sa ilang bahagi ng Israel mula alert level 2 hanggang alert level 3 dahil sa bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Patuloy naman ang pagpapauwi sa mga Pilipinong gustong lumikas. Samantala, nilinaw ni De Vega na walang ipinatutupad na travel ban ang Pilipinas sa buong Israel. Kaugnay ito ng pakiusap ng gobyerno ng Israel para sa pagsasanay ng mga agricultural scholars sa Tel Aviv. Maaaring makapaglabas ng desisyon sa susunod na linggo ang Commission on Elections ukol sa petisyon na i-ban ang kumpanyang Smartmatic sa pagsali sa bidding para sa susunod na eleksyon sa 2025. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, inaasahang maglalabas ng draft resolution sa susunod na Miyerkules na ihahain sa COMELEC N-Bank para sa approval o rejection nito. Kasunod nito ng pagbubukas ng bidding para sa bagong automated election system, may kontratang aabot sa 18.8 billion pesos. Sinabi ni Garcia na pagdedesisyonan kung i-disqualify ang Smartmatic bago buksan ang mga offer ng mga kumpanyang lalahok sa bidding. Inihain noong Hunyo ang petisyon para ipa-review ang kwalifikasyon ng Smartmatic. Batay ito sa reklamo ng grupo ni dating Department of Information and Communications Technology Secretary Eliseo Rio kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga voting machine ng Smartmatic noong 2022 national elections. Kasabay nito, sinabi ni Garcia na tuloy pa rin ang alok niyang pabuksan ang mga ballot box para mabigyang linaw ang mga alegasyon ng irregularidad noong halalan. Iminungkahi rin ni Garcia na ipa-imprenta ang mga balota mula sa mga SD card na hawak ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Pasay City Police na si Police Colonel Froilan Uy at 26 pa nitong mga tauhan dahil umano sa kapabayaan nila sa tungkulin kaugnay ng pagkakadiskubre ng isang Pogo Hub doon. Sa isang press conference, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nagsasagawa na sila ng isang pre-charge investigation para sa mga sangkot na police personnel. Ani Fajardo, iniimbestigahan na nila kung nagkaroon ng neglect of duty at kung paanong hindi na-detect ng kapulisan na may nagaganap palang mga iligal na aktibidad sa kanilang nasasakupan. Kamakailan ay natuklasan ang di-umano'y torture chamber sa loob ng isang Pogo Hub nang magsagawa ng isang raid sa lugar. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, tinotorture sa nadiskubreng chamber ang mga parokyanong may utang at atraso sa kanila. Natagpuan sa loob ng isang kwarto ang mga gamit pang torture gaya ng heavy-duty tasers, airsoft guns, baseball bats at wooden club. Nakita rin ang ilang posas na nakaangkla pa sa mga metal bar sa dingding. Bukod dito, may iba pa umanong iligal na operasyon na nangyayari sa loob ng pasilidad tulad ng sex trafficking, pati na ang love at crypto scams. 6 na individual kabilang ng 5 Chinese national at isang Pinoy na recruiter ang sumasailalim na sa inquest proceedings sa kasong sex trafficking. Anila aabot sa 731 Pilipino at foreign workers ang nadiskubreng nagtatrabaho sa pasilidad. Nasa 500 foreigners na ang kasalukuyang pinoproseso dahil sa overstaying. Papalitan naman ni Police Colonel Mario Mayanes si Uy bilang hepe ng Pasay City Police. Kinilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang Iloilo City bilang Creative City of Gastronomy dahil sa katakam-takam na mga putahe at kakanin sa naturang lalawigan. Inanunsyo ito ni UNESCO Director General Audrey Azoulay noong Martes kasabay ng pagdiriwang ng World Cities Day. Sikat ang Iloilo City sa napakasarap nitong lapas batchoy, pansit molo at biskotso. Bukod sa pagkain, kilala din ang Iloilo City sa kanilang Dinagyang Festival at Paraw Regata na paboritong dinadayo ng mga turista.
Ayon kay Mayor Jerry Treñas, patunay ang pagkilalang ito sa mga hakbang na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan para payabungin pa ang kultura ng probinsya at pagiging malikhain ng mga Ilonggo. Pinuri ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga lokal na opisyal ng Iloilo. Anya nakadakdag ilunsad ng DOT ang Philippine Experience Program nito sa Western Visayas sa susunod na buwan. Ilan pang syudad sa ibang bansa na kinilala bilang creative cities for gastronomy o pagiging malikhain sa pagkain ay ang Battambang sa Cambodia, Chaozhou sa China, Freiburg sa Switzerland, Gangneung sa South Korea, Herakleion sa Greece at Kongsamba sa Cameroon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 52 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Bacelonia. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.